Sabi ko kanina, ngayon po ay unang araw unang Sunday ng December. Huling araw o huling buwan ng taon. At ito naman, para sa ating mga Kristiyano, ang pinaka-masaya na bahagi ng taon. Sa mga nanonood po, kasama namin sa abroad, sa po kayo mga kapatid, masaya-masaya po kami na magkasama tayo. I trust the Lord and I hope na kayo po ay nasa mabuting kalagayan dyan. Thank you for joining us. Nasama po kayo, nawa ang kamay ng Panginoon ang inyong maramdaman at maranasan sa inyong mga buhay. At sa mga kapatid din natin sa ibang mga probinsya, welcome po at magandang umaga sa inyong lahat. Bago lamang po tayo magtuloy, ay siguro para hindi ko na makalimutan to, i-announce ko na. Number one, mayroon po tayong tinatawag dito sa church, tradition po natin sa church, no? Na every December, mayroon tayong ministry ng pamagat po nito ay Everybody's Birthday. Kung saan, ang yung mga birthday, no, ay ating tinatandaan. At pagka December, nagbibigay tayo ng love offering, no? It is on top of your normal giving dito sa church. Ito po ay pasasalamat na sa isang taon ay nairaos natin at nagawa natin itong mga bagay na papagawa sa atin ng Panginoon na ranasan natin kanyang mga pagpapala. So we'd like to invite you mga kapatid to participate, no? Wala naman po itong pilitan because it entails amount of money that you want to offer to the Lord. Tawag natin yung Everybody's Birthday na annual natin ginagawa dahil ito po ay ang purpose po nito dahil hindi naman natin may pagkakaila dito sa church na meron talaga tayong mga needy na mga kapatid. And we want to bless them. With the money that we collect, ito po ay ibibigay natin doon sa ating mga kapatiran na alam natin na talaga naghihirap para man lang mairaos nila itong Christmas. Okay? So ako po ay nakikiusap sa inyo kung kayo po ay kinakausap din ng Panginoon na nakakaluwag-luwag ng konti bilang pasasalamat sa isang buong taon. Please give. We'll be starting that today, no? Until December 19 kasi yung 19 onwards, yun po yung preparation para ipamigay natin itong mga makolekta natin ito sa ating mga needy brothers and sisters. So, mayroon pong tatlong paraan. Kayo po yung nagtatanong kasi nagta-transition tayo ngayon. Because of the pandemic, kung paano kayo makapagbigay, pwede nyo pong dalhin dito yan. O mamaya, you can talk to maybe Beach and some other people na sa staff. Paano? You can do bank transfer. Kayo po ay medyo techie or GCash. At ang mga detalye po nito mga kapatid ay makikita nyo sa Facebook natin, All Generations, kung paano kayo makapag-participate. At this is also an invitation doon sa mga hindi namin kasama physically dito sa Imus. Kayo nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. If you want to participate, please refer to our Facebook page for details kung paano po. We'd like to thank you in advance. Kasi alam ko naman na tayo po ay napaparticipate dito sa gawain po na ito. Okay? So we'll continue. We'll move with our series. Wala na pala tayong series. Panibagong ano pala to, mensahe. Natapos na pala yung ating series kasi sobrang haba, no? Umpisa natin ng August. At ito po ay about Christmas. So, parang series na rin kasi alam naman natin na parang lahat ng churches wala namang mini-mensahe pag December, kundi meron naman talagang kinalaman sa Christmas. Pisahan natin ang ating December sa silence. No? The silence of Zechariah. Luke chapter 1, 18 hanggang 20. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. Nandiyan po yan sa inyong screen. Sabi diyan, Zechariah said to the angel, "How can I be sure this will happen? I am an old man, and my wife is also well along in years." Then the angel said, "I am Gabriel. I stand in the presence of God. It was He who sent me to bring you this good news. But now, since you didn't believe what I said, you will be silent and unable to speak until the child is born. For my words will certainly be fulfilled
at the proper time. The Word of God. Pause for a moment. Let's pray. Father, we offer to you this fellowship, this opportunity to hear your Word. Panginoon, mangusap po kayo sa amin. Kailangan po namin, Panginoon, ng inyong mga salita ang papalaya sa amin sa umaga pong ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Hindi naman po maipagkakaila, mga kapatid, kahit saan man kayo magpunta, Christmas na talaga. Kahit may pandemic. Tama po ba? Christmas na po. Alam po natin na nandito na yung Christmas, kung lahat tayo ay nagiging busy preparing for celebrations. Alam din naman natin na mga celebrations generate a lot of noise, na maraming ingay sa mga celebrations, kaliwat kanan. So yan po yung ating orientation pagdating sa Christmas. Ingay, selebrasyon, pagkain, ilaw, at para bang sa ating mga Pilipino parang magaan yung buhay, no? Somehow, no? Para bang parang binubuhat saglit pagka Christmas. Hindi ko alam kung bakit. At lahat gusto nating makasama yung ating mga pamilya sa ibang mga lugar. Maingay. Magulo sa magandang konteksto dahil lahat ay masaya. Pero hindi yan ang kaso ng unang Christmas. The first Christmas began with a remarkable period of silence. Kung tayo ay nagsasaya ngayon, ang first Christmas nag-umpisa sa isang matinding katahimikan. A silence imposed by God. Ang Diyos mismo nag-impose ng silence on someone, doon sa isang tao who claimed to be speaking for God without actually speaking with and hearing from God. Kanyang pangalan ay si Zechariah, yung pari na ating pong binasa kanina. Basahin po natin. Gusto ko siyang i-introduce sa inyo. Noong panahong si Herodes, ang hari ng Judea, may isang paring Hudyo na kabilang sa pangkat ni Abias na ang pangalay Zacarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula naman sa angkan ni Aaron. Kilala niyo siya Aaron, kapatid ni Moses. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa sila matanda na. Same chapter, Luke chapter 1, verses 5 to 7. So maganda yung introduction. Maganda yung pagpapakilala. Maganda yung profile spiritually, morally ni Zechariah. Yan po, ganyan siya describe ng Scripture. Now, if Zechariah was a righteous person, kung siya po'y matuwid, at lalo na, pari o pastor, why did it happen and why the punishment and discipline was imposed sa kanya? Bakit siya dinisiplina at bakit siya pinarusahan ng anghel ng Diyos o ng Diyos mismo? Pag-usapan po natin yan sa umagang ito. So, the sermon, ano po siyang 3 chapters o 3 bahagi. Number 1, the punishment of silence. Number 2, the redemption through silence. And number 3, the blessings of silence. And I must mention this. Ito pong sermon na to, the title and sa susunod na Sunday, mga title po nito was given to me by Reverend Tan. No? If you're watching him, maybe may mga pagkakapareho. No? He gave me this idea. Okay? Pastor Arnel Tan, I want to thank him. First, mga kapatid, the punishment of silence. Sa isang tao na naglilingkod sa Diyos. Para magkaroon tayo ng idea, ano ba ang nangyari? Bakit nagalit ang Diyos sa kanyang lingkod mismo at pinatahimik niya itong taong to?
who was speaking for him. Verses 8 to 11, basahin po natin na mabilis sa ating sariling wika. Isang araw, nanunungkulan ng pangkat na kinabibilangan ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Nang sila ay magpalabunutan, ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, siya ang napiling magsunog ng insenso. Hindi natin ginagawa yan, for whatever reason, no? Sa church. Pero noon, ginagawa nila yan. Pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso, habang nagkakatipon naman sa labas ang mga tao na nanalangin. Nagpakita sa kanya doon ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Nandun siya, he was performing his duty. Speaking for God, doing the ministry, no? Burning incense to prepare the congregation for worship. But something happened. The angel showed up and Zechariah did not believe God and the good news na dala-dala ng anghel. Isa pong kabalintunaan para sa isang tao who claim to be God's servant. Diba? Na kung magpapakita sa iyo ang Diyos, hindi ka maniniwala sa sinasabi ng Diyos. Paano bang nangyari ito sa taong ito? Ano bang nangyari sa kanya spiritually? Sa palagay ko, ito yan. Zechariah turned special divine privileges of service into simplistic and lifeless routine. Alam mo yun, yung yes, naglilingkod ka sa Diyos, ginagawa mo yung mga ministries, and yet para sa iyo ito ay duty na lang. Wala nang excitement. Hindi na mo na iniisip na the Lord might show up and might talk to you. Sino ba yun? Magpipray ka na lang kasi kailangan mo mag-pray dahil Christian ka. Babasa ka na lang ng Bible kasi kailangan mo magbasa kasi Christian ka. Maaaring ito po yung nangyayari kay Zechariah, naging lifeless routine. Walang kabuhay-buhay na routine. Paulit-ulit. Naging simplistic. Wala na excitement. He was chosen to be the main person to lead the worship. Alam niyo mga kapatid, kasi maraming pari noon eh. Kasi yung buong angkan ng Levites, bawal sila magtrabaho. Gagawin lang nila, they will serve in the temple. So marami. So magbubunutan kung sino yung mapipili na mangunguna sa worship. And this time, it was Zechariah. It was a privilege. Maybe once in a lifetime privilege. Na ikaw yung tatayo doon sa templo, sa holy place, para pangunahan yung mga tao sa worship. Napili siya. Alam niya ito by theory, observing yung mga nauna sa kanya, maybe nagtatanong-tanong siya kung paano gagawin. No, doon sa mga naunang nabunot sa kanya. Kasi nga ito ay privilege. Obviously, he made preparations, no, humingi ng payo paano gagawin, but he was not prepared to see an angel. He was a direct representative of God. He wasn't ready to receive the good news either. Yes, nandun sa loob ng church, leading the worship, preparing the hearts of the people, inviting people to praise and worship the Lord, and yet, siya mismo, hindi siya handang makaharap ang Diyos, hindi rin siya handang makinig sa good news. Satan has a unique way of turning God's privileges and precious moments into something dull and boring. Believe me. Yung mga bagay na exciting sa Panginoon, yung maglingkod ka kay Lord, gumawa ka ng mga bagay na tama, susunod ka sa ating Panginoon, alam niyo si Satanas mahusay dyan mag-manipulate. Gagawin niyang boring yung bagay na yan. Gagawin niyang dull. Alam mo yung dull, yung parang ayaw mo na siyang gawin kasi hindi siya exciting. We must avoid, mga kapatid, and resist the curse of over familiarity of ministry routines.
Pag lagi mo nang ginagawa yan, naging routine, hindi na siya dynamic. Alam mo nang tumugtog, alam mo nang mag-preach, alam mo nang mag-lead ng life group, alam mo nang mag-evangelize, and you don't pray anymore. Yan ang sinasabi natin. Maring ito nangyari dito sa paring ito na si Zekaraya. Tanong ko sa iyo, waking up today and preparing for worship. Of course, kaya ka nandito ngayon. Yung mga nanonood din. Sa inyong preparations na ginawa kanina, did you even think of seeing God? Did you wish sa puso mo that God will manifest His presence today in this place? Ano ba ang rason? Bakit tayo nandito kung hindi naman din upang makita natin ang Diyos? Anong saysay ng ating pagpunta dito sa church kung hindi naman tayo umaasa na mangungusap ang Diyos sa atin? Worshiping and serving God mean being hopeful of His sudden and unannounced visits. Yan ang sinasabi nating buhay na ministry. Habang naglilingkod tayo sa Panginoon, nag-e-expect tayo na mayroong sasabihing fresh ang Diyos sa atin. At mayroong gagawin ang Diyos sa atin. So, what message, mga kapatid, are you expecting from the Lord today? Today. Habang nandiyan ka ngayon, ano in-expect mo from the Lord? Anong klase ng mensahe ang gusto mong marinig sa Kanya? I want good news. I want good news. Kasi ang dami ng bad news sa mundong ito. Kanina pinag-pray natin yung mga bad news. So kung tatanungin mo, I want good news. Question is, are we prepared to believe God's message? Naniniwala ka pa ba na mayroong sasabihin ng Diyos sa atin? Ito kasi yung response ni Zekaraya sa good news na dumating sa kanya. Hindi niya pinaniniwalaan. Hindi niya pinaniniwalaan yung kanyang mismong panalangin ng matagal na panahon na. And all of a sudden, dumating yung anghel, representative galing kay Lord, at sabing, okay na pare. Areglado na kay Lord. He did not believe that. Tingnan niyo po, verse 18. Tanong ni Zekaraya, how can I be sure this will happen? Siguro, no? Si Gabriel, nung dumating talagang masaya siyang nagbabalita. Bro, what's up, man? Yung prayer mo noon, okay na. Sabi niya, thank you, pero paano? Diba? How can I be sure this will happen? I'm an old man now, and my wife is also well along in years. He prayed and then abandoned his prayer. Ano ba kasi ang good news? Ito yun. Tuloy natin, binasa natin kanina. 13 hanggang 17. Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ay papangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon na taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ng mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin ang mga suwail sa karunungan ng matuwid. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon.
Tell me if that is not good news. Lalo na kung ikaw ay walang anak. Nanalangin ng matagal para dito. Dumating ang anghel na mismong galing sa Diyos. At para bang nagbabagang bakal, mainit na binuhusan mo ng malamig na tubig. Kasi hindi ka naniniwala, but you are serving God. And you don't believe Him. Doing this message for 3 days made me realize na ang dami ko palang prayer na hindi ko na rin pinaniniwalaan. Believe me. Ang dami kong prayer, nakalista pa yun noon, na ngayon hindi ko na sila maisip, hindi ko na sila iniisip, at hindi na rin ako naniniwalang mangyayari pa sila. And this message rebuked me. How dare you preach the good news? Ikaw mismo, you don't believe in your prayers anymore. In short, mga kapatid, the good news for Zechariah was God heard their prayers. Sila mag-asawa na nanalangin. And the one who will prepare the way of Jesus will come in this world through him and Elizabeth. Bago pa dumating si Jesus, ang pangako kasi ng Old Testament, mauna muna si John. Because he will prepare the way of Jesus. At ito yun. Matutupad mismo. Sabi ni Zechariah, okay. How? Marami ka na bang inabando ng prayer din? Mga prayer mo for salvation ng mga mahal sa buhay. Ikaw naman mismo, hindi ka na rin naniniwala. When you see them, no, ngayon, mukhang hindi na ito maliligtas. Tayo mismo hindi naniniwala, di ba? Pray ka ng anak, ay wala na ito. Pray ka ng gantong, tayo mismo, we abandon our prayers to oblivion. It's like Zechariah. Alam nyo, he squandered dalawang bagay dito si Zechariah. Tingnan mo, baka makarelate ka. Number 1, inaksaya niya. On a rare occasion of being in the holy place in the temple, rare occasion. Kasi nga sabi ko, palabunutan, di ba kanina, yung binasa natin. Kasi marami silang kandidato. So siya napili nung araw na yon. Rare occasion. God made an announcement. Siguro first time niya palang mapunta doon. I'm speculating. Parang first time niya na siya mismo yung tagapanguna, sinabay ng Diyos yung announcement. Gaano kaganda yun? Announcement that Zechariah will finally become a dad. But he didn't believe God. Rare occasion, ikaw na mangunguna. Tapos in-announce pa doon sa occasion na yon na ikaw magiging tatay, and you did not believe, he didn't believe God. God was upset. Galit ang Diyos. He silenced Zechariah. That's why our title is The Silence of Zechariah. Ang pananahimik ni Zechariah. When we do not believe God's promises sa ating mga buhay, we do not necessarily destroy the promise. Alam nyo, kung hindi mo paniniwalaan yung pangako ng Diyos sa'yo, matutuloy pa rin yung pangako. But we destroy our ability to enjoy the promise. That's what happened to him. That's the punishment of silence. Number 2, the redemption through silence. Ito po ay parang paradoxical. Anong redemption meron dito? Why does he need redemption? Through silence. Amidst the brewing tension between God and Zechariah. Kasi pag-uusap din, mainit na eh. No? Galit na si Gabriel Amidst the brewing tension between God and Zechariah is the emergence of hope and redemption in the form of temporary closure of doors of ministry. Absorb that. Ang redemption ng Panginoon kay Zechariah dumating sa pagsasara ng pinto. Huwag ka muna mag-serve sa akin. Nasaraduhan ka na ba ng pinto ni Lord? Para i-redeem tayo. The meaning of His silence, kahit pa napakasakit at nakakahiya, is hope
That is the meaning of his silence. Is hope for a tired and callous spiritual life. Alam mo lahat, Zechariah. Yes, you might be a good preacher. Yes, you can lead the people to worship. But your spirit is tired. Callous. Manhid. Makapal na yung kalyo. In the midst of familiar noise and meaningless words, people hear from the mouth of the priest is a gift of silence. Impose. Pinatahimik siya ng Panginoon para bang pinindot yung remote ng mute. Yan ang nangyayari sa kanya. Imposed and forced into the life of God's servant na nawala na yung kanyang abilidad na makatanggap ng fresh revelations from His Master. Ayaw ng Panginoon na magtuloy ka sa ganyang buhay. Kaya may mga gagawin ang Diyos sa iyo. Kahit paminsan nakakahiya. The instant taking away of a long time privilege to speak for God delivered a big blow to Zechariah's numbed heart. Numbed eh. Hindi na nag-expect ng kahit ano sa Panginoon, pero nagpe-perform pa rin ang duties. And the Lord will not permit that to continue. Parang sinasabi ng Panginoon, this time, Zechariah, ang aking mensahe hindi dadaan sa iyong mga bibig. Now, to be practical, imagine the adjustments kay Zechariah. Imagine yung mixed emotions, yung kahihiyan na ikaw mismo ay paparusahan bilang pari o pastor. Hindi pinarusahan ng congregation yung pastor, ang pinarusahan ng Diyos. The people's varied interpretations, of what happened. What happened? Bakit hindi siya nakapagsasalita? Pumasok lang sa Holy of Holies o sa Holy Place, nung lumabas hindi na makapagsalita. What happened? So, iba-ibang speculations ng mga tao. If he lives now, kung nandito si Zechariah ngayon, abay, medyo manganganib yung kanyang employment sa church. Tama ba? After all, who would want a pastor who can't speak? Literally. Do you need a pastor who cannot speak? No. And that's what happened to this man. Iba yung hindi marunong mag-preach sa hindi talaga nakapagsalita. At wala sigurong ulang simbahan ng tatanggap sa ganyang klase ng pastor. Those months of silence, mga kapatid, ay actually thrills of hope. Pag-asa. Hope of deliverance for priest Zechariah. Pumasok yung pag-asa sa buhay ni Zechariah nung siya ay pinatahimik ng Diyos. Paano? Silence taught him to respect God. It invited him to value privileges that comes only from God. Alam mo, pag matagal na tayo sa church, alam natin ating ginagawa, nawawala na itong konseptong ito. Minsan din na natin nirespeto ang kabanalan ng gawain ng Diyos. Para bang, hindi ito privilege eh. Kasi qualified ako. And the Lord taught him painful lesson. You can only imagine, torture ba? Of having a lot to say. Gusto mo magsalita, but now you are being denied of the platform to say it. Kasi mute ka na. Muted ka ni Lord. Being silenced by God, mga kapatid, pinatahimik siya ng Diyos. Hope found a way to purge Zechariah. Linisin si Zechariah from a lot of religious talks without spiritual substance of faith. Dami nating alam. Pero yung substance ng pananampalataya
ay absent. Now, let us be reminded. Alalahanin natin that God ay marami po siyang paraan, pamamaraan ng Diyos, upang ibalik tayo muli sa tamang relasyon at tamang posture of service and worship of Him. Sometimes it includes personal calamities and losses beyond imagination. Again, ulitin ko lang kay Zekaraya. Anong kalamidad na dumating sa kanya? Siya po yung pari na pipi. Senior pastor ng all yan, hindi marunong salita. Yan yung kalamidad. Pero paraan minsan ng Diyos, pangdalhin tayo sa tama. Hindi nyo ba nakita yung connections ngayon? Itong buhay? How? God subtracted many things from the church and from your life. It's like Zekaraya. God silenced the dominant voices that captivate our heart. Puso mo laging gusto maingay, marami kang gustong information, di ba? God silenced that. Yung mga dominant voices that causes spiritual dryness and numbness. Hindi dynamic yung relationship kay Lord. Masyadong mechanical. God silenced the church by taking away programs. Gimmicks. Empty words and even subtracting fake people from it. Alam mo kung mababaw ka sa Panginoon at deep inside talagang hindi ka naman talaga regenerated. This is your time. Magwala ka na, kapatid. Maaaring ito ang binibigay ng Panginoon sa'yo. Maaaring mayroong sinasabi ang Diyos sa'yo. If you are a fake Christian, this is your time. Because God might be cleansing His church. And I believe God is purging the church. Matira matibay. Kasi hahanapin mo at hahanapin ang Diyos. Kahit online, kahit nandito tayo, hahanapin mo ang Diyos na walang namimilit sa iyo. Naintindihan? It is a silence that is imposed, as in the case of Zekaraya, so we can regain the beauty. Pinatahimik tayo ng Diyos, sinobtract ni Lord ang marami dito sa church, nawala yung mga programa, nawala yung mga sistema natin, katulad ni Zekaraya, sapagkat ang plano ng Diyos upang ibigay sa atin muli yung beauty, yung ganda, yung kapangyarihan, and the privileges of a Christian life. Maintindihan mo ngayon, moment by moment, buhay ka, praise the Lord, minsan nakakapag-Jollibee yung mga bata. Kahit wala tayong maraming kinikita because of the pandemic. That is the meaning of God-imposed silence. Tingnan yung harsh rebuke ni Gabriel kay Zekaraya. And apply those words, mga kapatid, in your heart because that is also true to you. Okay, basahin natin yung sinabi ni Gabriel. Sabi niya, then the angel said, I am Gabriel. Gabriel means God's soldier. I stand in the very presence of God. It was He who sent me to bring you this good news. Nung hindi na naniwala si Zekaraya, sabi niya, kinanong ba ako? Sabi niya, but now, since you did not believe what I said, you will be silent and unable to speak until the child is born. For my words will certainly be fulfilled at the proper time. Come on. Revisit your prayers, no? Isipin mo ulit. Yung mga listahan mo ng panalangin na ngayon hindi mo na pinaniniwalaan. Because Gabriel might come, sasabihin mo, thank you Gabriel, pero hindi ko na naalala yan, hindi ko na pinaniniwalaan niya.
and God might subtract a lot from your life. Let us stop offending God by perpetuating a life of disbelief. Hindi na tayo naniniwala sa Diyos. Instead, magbigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsasaya in the gift of silence because it is God's way of redeeming us back to Himself nowadays. Yung mga nangyayari sa church, nangyayari sa personal na buhay mo, maaaring yan ay isa sa mga paraan ng Diyos upang ikaw ay muling ibalik ng Diyos para sa Kanya. It was through prolonged period of silence that God redeemed Zechariah. I believe God is also doing the same to His church today. 2 years na eh. Si Zechariah, 9 months lang. Tayo 2 years na tayong pinatatahimik ng Diyos. Pero yan ang paraan ng Panginoon upang muli tayong ibalik sa Kanya. Panghuli, the blessings of silence. Ano yung mga pagpapala ng silence o pananahimik ni Zechariah? Number 1, God can fulfill His promise without or with very little help from us. Sabi ni Gabriel, ay mo maniwala, mangyayari ito, pero wala kang gaanong kinalaman dito. Still, Elizabeth will give birth. Pero wala kang gaanong kinalaman dito, Zechariah. Yan yung blessings eh. Sabihin ng Diyos, for your information, gagawin ko ang aking gusto. Nandiyan ka man o wala ka. Minsan, mas magandang hinahayaan natin ang Diyos ang nagmamando at nangunguna sa church at sa buhay natin. Wala tayong gaanong kinalaman. And Zechariah learned to obey this time. Okay? Kasi Old Testament promise pa to eh. It so happen na nanalangin sila ng kanilang anak, hindi nabigay kasi nga bawog si Elizabeth, pero dumating yung good news, hindi naman nila pinaniwalaan. Pero dahil ito'y pangako ng Diyos, mangyayari ito. 62 hanggang 63, sabi diyan, so they used gestures to ask the baby's father what he wanted to name him. He motioned for a writing tablet and to everyone's surprise he wrote, his name is John. This was nung pinanganak na si John. Imagine mo, buntis ng 9 na buwan yung asawa mo, hindi ka makapagsalita. Pero sabi ko nga, mangyayari ang kalooban ng Diyos. Ayan, pinanganak na si John. Number 2, na blessing dito. After 9 months of silence, the priest Zechariah learned how to praise and maybe how to preach for the first time. Kasi kanina, di ba, nandun lang siya, lead lang siya, kasi alam niya naman itong gawin, pero wala sa puso eh. Ngayon, tingnan nyo, verse 64. Instantly, Zechariah could speak again. Natapos na yung kanyang parusa, and he began praising God. Only a silenced heart can see the reality that life is sandwiched between thrills and tragedies. Yan ang realidad ng buhay. Masaya, tsaka trahedya. Nandyan yung buhay sa gitna. But like Zechariah, we are silenced so we can silently be thrilled by hope of God's love and redemption through Jesus Christ our Lord. Kasi hindi na natin naririnig sinasabi ng Panginoon, sobrang ingay ng mundo, pati ang church sobrang ingay. And the Lord is teaching us, manahimik kayo. Patatahimikin ko kayo so you can hear again. And you can begin to respect God and value the privileges of being involved sa kanyang ginagawa sa mundong ito. Mga kapatid, with the emergence of the new variant ng anumang virus ito, we don't know if silence will dominate our hearts and celebrations of Christmas again. Kumusta ba ang magiging Christmas natin 2 weeks from now? Tahimik na tahimik pa rin? Naka-lockdown pa rin tayo? I don't know.
Ano't ano man, masaya man, o malungkot, ang ating celebration ng Christmas, siguraduhin natin na natuto tayo na tingnan na minsan ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang ibalik tayo sa Kanya. Kasama dyan yung mga lockdowns at mga restrictions. Upang ang ating pagpupuri sa Diyos ay maging tunay at totoo. Ito yung aking challenge sa inyo. Welcome God's intervention of silence. Welcome it. Kaya nga, invitation namin sa inyo dito, you come early. 30 minutes, mga kapatid. That's our gift to you. 30 minutes of silence. Upo ka lang dyan, pray to God. Walang music, wala lahat. Ikaw lang at ang Panginoon. Welcome God's intervention of silence. Turn it from punishment to a gift to cherish. Maring punishment ng Panginoon, masyado na tayong maingay, gawin mo itong gift to cherish. Like Zechariah, you would learn that God's punishment is always redemptive in nature and in purpose. Lagi may blessings. Redemptive kasi lagi ang Panginoon eh. I pray after this period of silence, our praise and worship of God will be coming from a genuinely transformed heart. Diba? Pagkatapos ng silence ni Zechariah, sabi doon, he began praising God. After all of this, talagang pag nag-worship ang mga taga-all generations, galing sa isang puso na dumaan sa apoy, binago ng Diyos, at ang pagpupuri at pagsamba ay tunay at dalisay. Let us all stand. And let us express our respect, our thanksgiving, our worship through this song. Thank you for the blessing.
Muli, Panginoon, aming mga puso ay may inaalay sa inyo. Isipin namin na itong mga nangyayari sa amin ay paraan po ninyo to bring us back again into your presence. Sa mga kasakit, problema, kabigatan na nangyayari, Panginoon, itong constant fear namin for the resurgence of the virus. Lord, isipin namin, Panginoon, na ito'y isa sa inyong mga paraan upang turuan kaming muling sumamba ng tunay at dalisay. Just like what happened to Zechariah. After his silence, Lord, he began praising you. Nawa mangyari yan, Panginoon, sa inyong mga anak. Dismiss us now with your love. Samahan niyo kami, Panginoon. Bless us. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Amen and amen. Mga kapatid, let us remain standing. So kung umuwi kayo na masaya, let us sing one more song sa ating Panginoon. Show us your glory.